title ng talk ko, or hiningi sa akin, is to talk about finding your true calling. Gusto ko lang po magpakilala ulit, pero mabilis lang, kasi 10 minutes lang po yung binigay sa akin. Ako po ay 7 years na pong nagtuturo. If you count this year, this coming school year, it will be my 8th. Pag sinabing 7 years, hindi na po ako ganun kabata sa teaching profession, hindi na po ako ganun katanda. So para akong teenager pagdating sa teaching profession. And each of us in this room, we chose to be in our professions. Tama po ba? Kahit na sabihin mo, wala namang opportunity kasing dumating, ito lang, so kinuha ko na. Pero, pinili mo pa rin. Tama po? Pero, kahit pinili natin siya, kahit ako pinili ko maging teacher, dumarating yung pagkakataon na nahihirapan na tayo. At kapag nahihirapan tayo sa ginagawa natin, pakiramdam natin, yung pinili natin, pinipilit na tayo. Tama po ba? At pansinin niyo po kasi mahilig ako maglaro ng salita, isa lang po ang letra sa pagitan ng pinili at pinilit. At pansinin niyo yung letter T, para siyang cross. Pag nagiging cruise na yung ginagawa natin, nagiging pinipilit na lang. At maraming pagkakataon sa buhay na parang ganon. Pero gusto ko pong ibalik sa 3 bagay ngayong hapon. For 10 minutes, let's talk about 3 things. Purpose, context, and belief. Purpose, bakit ba tayo nandito? Bakit natin pinili ito? Context, ano yung konteksto na gusto natin i-address? At belief, ano yung pinaniniwalaan natin? Ano yung pag-asa natin? Kaya tayo nandito at nagpapatuloy. Pag-usapan po natin una yung purpose. Ako po, dahil teacher, tapos kung narinig niyo po yung background ko, laging nagtataka yung mga tao, bakit mo piniling magturo? Bakit gusto mo magturo? Malamang kayo rin at natanong yung mga tao, ba't mo gustong maging pulis? Bakit gusto mong maging NGO worker? Sa akin, ang sagot ko, o ang quick answer ko ay dahil ito po ang aking passion. Pero karaniwan ang pagkakaintindi po natin ng passion ay itong ating hilig. Hilig natin gawin. Bigay na bigay tayo sa ginagawa natin kasi gusto natin ito. Yun po yung ibig sabihin sa atin ng passion. Pero para sa akin, ang passion ay higit pa doon. Pag tinignan niyo po ang salitang passion, at pinaghiwa-hiwalay niyo po siya, ano pong nababasa ninyo? Pass on. Ano po yung nasa gitna? Ay, dahil sa gitna ng pagbibigay mo ng sarili sa passion mo, ikaw. At ano yung ikaw na binibigay mo sa iba? Yung ikaw na yun ay nanggaling sa mga ipinasa rin sa inyo. Halimbawa bilang teacher, pag nakatayo ko sa harap ng klase ko, kung paano ko sila minamahal, ay dahil yun sa kung paano ko unang minahal. Kung paano ko sila inaalagaan, ganun kasi ako inilagaan. Kung paano ko naniwala sa kanila, dahil may naniwala muna sa akin. I pass on. Pinapasa ko lang kung ano yung mga nakuha ko galing sa iba. Ano yung natanggap ko. At papakilala ko lang po, ito, kung babalikan natin, may isang salita sa Tagalog tungkol sa pagpapasa. Pasa, salamat. Kaya sa pinakasagot ko, bakit mo gusto magturo? Actually, yung pinakasagot po dun kasi nagpapasa ako ng salamat. Ang dami po mong natanggap, pati yung edukasyon na natanggap ko, kung ano yung edukasyon na natanggap ko, yun yung pinapasa ko sa mga estudyante ko. Passion, pasa, salamat. Kwento ko lang po si Anton. Siya po yung pangatlong bata, yung nandito sa pinakamalapit sa atin. Si Anton J, grade 5 siya, na estudyante ko. Pero nung grade 5 siya, hindi siya marunong magbasa. 2 syllables lang. Tapos, ang nangyari, buong taon, hindi ako makapagturo ng invertebrates. Science teacher ako kasi paano niyo babasahin yung invertebrates? In lang yung kaya niyang basahin. So, ang ginawa ko, nagturo din ako ng, buti na lang, English teacher din nila ako. So, nagturo kami. Ang gamit ko sa grade 5 ay big book na pang grade 2. Tinabaho namin yan. Pero sa dulo ng taon, pinapila ko sila. Meron akong activity. Tapos isa-isa sila lalapit sa akin. Babasahin yung linya ng libro, tatanungin ko yung comprehension. Sino yung character, ganyan. Si Anton lapit. Anton, basahin mo to. Binasa niya. Tapos nabasa niya, ang galing. Tapos sabi ko, Anton, very good. Pwede ka na umupo. Tapos si Anton, hindi umupo, tumabi. Tapos, syempre, pag teacher ka, medyo umiinit na yung ulo mo kasi sinabi yung umupo, tapos hindi umupo. Tapos sabi niya, Ma'am, pwede magbasa ulit? Tapos ginano niya yung katabi niya, kasi ang saya magbasa eh. Tapos doon ko naisip, passing on.
Diba? Passing on. Ito yung gusto kong marinig sa mga estudyante ko. Yung success niya ay success ko. Sa dulo ng taon, ayoko marinig na, ma'am, ang galing mo talaga magturo. Pag narinig ko yun, I failed. Because teaching isn't about you. It's about your students. Ang gusto kong marinig sa dulo ng taon, ma'am, ang galing ko na. Ma'am, alam ko na. At alam niyo kung saan ko nakuha yun? Sa magulang ko. The way they take care of me isn't about themselves. It's always about me as their child. Anak, alam mo na ba? Anak, nakuha mo na ba? Nire-raise yung confidence ko. At doon ko na-realize, ganun din pala ako magturo sa kanila. Ang hinahanap ng tenga ko ay dapat alam na nila na dapat magaling na sila. Sila yung angat. At ganun yung pagmamahal na pinakita sa akin ng magulang ko. I pass on. Passion. Baka magandang tanungin sa sarili natin. Purpose eh. Bakit nga ba tayo nandito? Anong pinapasa po natin sa iba? At anong naipasa sa atin kaya kaya nating magpasa? Passion, ano po yung sunod? Context and belief. Punta po tayo sa context. Ano yung konteksto na gusto nating tugunan? Lalo na pag pinipilit na lang natin, di ba? Nung nag-aral po ako sa Melbourne, may isang school akong pinuntahan. Tapos kinausap ko yung mga bata doon. Ang school nila, ganito, Xavier Q in Melbourne. So mayayaman yung mga estudyante. Sabi ko, okay, this is your school. You know what? We have the same. I have a school as well, but my school looks like this. Kulyat Elementary School. Same and yet very different. And then I asked the kids, sino sa inyo, do you have chairs? We also have chairs. We're the same. But your chairs are sturdier. Ours look like this. Tapos sabi ko, how many of you are in this class? Mga 30 plus. Okay, so your section looks like this. Ay, paklik na lang po. Sige po. Isa pa. Yan. So, ganyan sila. Tapos, you have students. We have students. There's one teacher. Sige, one more. Okay. Pero my class looks like this. Okay. Diba? Same. Pero may pagkakaiba. Tapos sabi ko, sino naman sa inyo ang... Sige, one more. Sige, one more. Mahilig mag-experiment. Dami nagtaas ng kamay. Alam mo, yung students ko rin mahilig mag-experiment. Pero wala kaming materials. So, pareho na mahilig mag-experiment, pero may pagkakaiba. Next po. Sino sa inyo mahilig magbasa? Lahat sila nagtaas magbasa. Sino may libro? Nagtaas sila. You know, my students love reading books. They're like you. Parehas na parehas kayo. But they don't have books at home. Tas, sige po. Sabi ko, who here has dreams? Lahat sila, syempre, nagtaas na kami, mga pangarap sila eh. Tapos sabi ko, you're the same with my students. My students, they have dreams. They dream of becoming doctors, policemen, attendants, ganyan, di ba? But you know what's the difference? You have better opportunities. They don't. At itong differences na to, itong pagkakaiba, parehas lang sila eh. Parehas sila nangangarap, pero mas may opportunity yung isa. Yun yung gap. Yun yung context that we are trying to address in education. That each teacher is trying to address just to make the students learn. That's the context. May isang kwento na talagang namulat ako dun sa konteksto ng mga estudyante ko. Nagtuturo ako ng click please, mixtures. Diba? Grade 5, naalala niyo pa po ba yung lesson nyo ng mixtures? Anong mangyayari pag pinaghalo-halo niyo yung mga bagay? O dahil wala kaming beaker, meron ako mga plastic cups. Tapos kumuha na lang ako sa bahay namin. Di ako nagpaalam sa nanay ko, pero kumuha ako ng asin, oil. Tapos sabi, ba't nabawasan to? Yung pala dinala ko sa school. Diba? So kinuha ko yung oil, kinuha ko yung asin. Tapos sabi ko sa kanila, okay, predict tayo. Science eh. Predict tayo. Anong hula niyong mangyayari pag pinaghalo ko yung asin sa oil? Siyempre, taas-taas sila ng kamay. Sabi ko, sige, subukan natin tignan kung ano mangyari. So, tinaas ko na yung asin, lalagay ko sa oil. Pagbuhos kong ganun, sumigaw sila. Sabi nila, Ma'am, wag! Tapos sabi ko, bakit? Tapos sabi nila, Ma'am, sayang, ipangkakain na lang namin. Kasi karamihan po ng estudyante ko mahihirap. Ang pagkain nila, kanin, langis, asin. Pag may onting pera, may chichirya. Yun na po kasi yung ulam eh. So para sa kanila, nagsasayang ako. Pero naisip ko, hindi ko kayang mag-isa. Sanga-sanga ang problema natin sa edukasyon, di ba?
Kaya kong magturo, kaya kong panghawakan to classroom, kaya kong ibigay sa kanila yung best classroom experience. Pero sa labas ng classroom ito, gutom pa rin sila. Pagod sila kasi nagtatrabaho sila. Ang daming kailangan pag-usapan in terms of context. Ang tanong natin siguro sa kanya-kanyang propesyon, malamang sanga-sanga din po yung problema. Hindi ba? Ang tanong, paano tayo magtutulungan para may address yung context? Kasi yun naman po yung problema, sila yung apektado sa mga problema di ba? Walang kinalaman, hindi kayang i-voice out ng students ko yung mga problemang yun. Pero isang teacher kayang makita yun. At kaya natin sanang magtulungan para i-address yung context. So yung pinakahuli. So purpose, context, ano po yung huli? Belief. Belief, paniniwala. Okay. Ano ba ang pinaniniwalaan mo? Kwento ko lang po si Joshua. Okay. Ito po yung eksena namin nung graduation noong 2014. Si Joshua po, andyan, pinicturan ko kasi bigay na bigay siyang kumanta ng graduation song. Ang graduation song po namin, alam niyo po yung kanta ni Lea Salonga na Lipad? Sino po nakakaalam nun? Okay. Wala po. Okay, mapipilitan po tayong kumanta ngayon. Hindi, pero yung lyrics po ng Lipad, ganito po siya. Lipad, lipad, kaya mong lumipad. Lipad, lipad, ano man ang iyong hangad. Maniwala sa iyong galing, abot mo ang bituin. Lipad, lipad, kaya mong lumipad. Ganun po. Yung tono, medyo alanganin. Pero yung lyrics, tama po. Okay? So, hanapin nyo nga si Joshua dyan, kasi bigay na bigay siya Mahahanap nyo ba si Joshua? May kanya-kanyang hula na ba kayo? Sino pong nakahula na ito po si Joshua? Paklik po. Nasa pinakalikod. Kaya ko po yan pinikturan. Kasi nung nakita ko si Joshua na bigay kumanta, naiyak ako. Kasi ang backstory niyan, si Joshua po ang isa sa pinakamahirap naming estudyante. Mahihirap yung mga estudyante ko, pero si Joshua isa sa pinakamahirap. Siya po yung pinaampon sa tita kasi hindi kayang pag-aralin ng magulang kahit libre sa public school. Siya po yung may backpack, pero yung zipper ng backpack niya sira, bumibelat. So kumuha siya ng straw para itali lang. Siya po yung may leather shoes pero wala namang balat. So puti yung leather shoes niya. Si Joshua po, isa lang po yung pantalon niya. Brown po yung pants namin sa kulyat, pero black yung pantalon niya. Bakit? Para hindi po halata pag madumi na at hindi nalabhan. At tinatahi yun, maraming tahi yun. Kasi pag napupunit, tinatahi na lang. Si Joshua po yung estudyanteng dadalahan mo ng papel at ballpen pag quiz. Kasi wala siyang papel at ballpen. Isang araw, may sugat siya. Nakita ko may sugat siyang malaki sa tenga, pero hindi niya sabihin kasi wala naman silang panggamot. Yun po si Joshua. Pero sa lahat ng estudyante ko, si Joshua po yung bigay na bigay kumanta ng lipad, lipad, kaya kong lumipad. Ano man ang aking hangad, maniwala sa aking galing, abot ko ang bituin, lipad, lipad, kaya kong lumipad. Kung si Joshua po kayang maniwala sa pangarap niya, gaano man kahirap ang buhay, anong karapatan ko bilang teacher na hindi? Anong karapatan ko bilang teacher na hindi gawin ang lahat para mangyari yung paglipad niya? At tandaan po natin, dahil pinag-usapan natin yung konteksto, hindi kaya ng teacher lang, hindi kaya ng DepEd lang yan. Kailangan komunidad, kailangan lahat tayo nagtutulungan, di ba? So yun yung belief, paniniwala, itong pag-asa. Tayo, kayo, kanino kayo umaasa? Ano yung pag-asa ninyo? Para kanino kayo umaasa? Baka yun yung dapat, yun bang babalik sa atin kapag napipilitan na lang tayo. Kaya pinag-uusapan natin yung purpose, context, and belief. At kapag nahihirapan na ako, o nung isang araw na iyak lang ako ng iyak sa Diyos, sabi ko, oh, hirap naman. Ang hirap magturo. Tapos sabi lang niya sa akin, eps, ops, sabs, teka lang. Ang tawag ay hindi. Sige po, isa pa. Ang tawag ay hindi lang pagtuturo. Okay, the call is not to teach or to become an NGO worker or to become a policewoman or a government worker. The call isn't our profession. Sabi lang sa akin sa dasal, the call has always been to love. To love. Yun yung tawag sa bawat isa. Wala naman parang kahit profession ka, pwede kang maging mapagmahal na police, pwede kang mapagmahal na teacher, pwede kang mapagmahal na government worker, counselor, vice governor, di ba?
But the call has always been to love. And love has no gender. Hope has no gender. Pwede na pala man isda. Hindi usapin ay profesyon o, 'di ba, o gender, pero pagkatao. At the end of our lives, the question would be, how were you able to love? 'Di ba? And that's the thing. Because when we love, when we strive to love, our purpose, next please, our purpose becomes clearer. We are more determined to address our context. And lastly, Tara, we naglambot, continue naging butang to sa hope plastic, tas and gabaw believe because we love our country included. Maraming Nagkaon salamat na po. ako, gain ako.